Hello everyone! Welcome back! Ipagpatuloy natin ang The Water of the Four Elements. Dumating sila sa tabing dagat. Ito ba ang dagat na lagi mong kinukwento, Apo? Oo din. Ngayon, naiintindihan na ni Dean kung bakit palagi itong binabanggit ni Apo. Tinignan niya ang kanyang nakababatang pinsan at napansin niyang may kakaiba. Nakangiti si Apo sa paraang hindi pa niya kailanman nakita dati. Karaniwan, puro trabaho at maliliit na detalye lang ang iniintindi ni Apo. Pero base sa mga narinig ni Dean kina Atjima at sa kwento tungkol kay Wayo, may espesyal na koneksyon si Apo sa dagat. Dahil sa kuryosidad na iyon, napunta si Dean sa Huahin kasama si Rose. Alam ba ni na Wayo at Atjima ito? Hindi pa, ikaw pa lang ang unang sinabihan ko. Una, hindi mo pa nasasabi kay Lada? Hindi pa, hindi ako sigurado. Hindi ka sigurado sa nararamdaman mo? Hindi naman. Hindi ko lang alam kung anong nararamdaman niya. Natatakot ako na kung hindi kami pareho ng nararamdaman, baka maging awkward lang siya. Iniiwasan na nga niya ako, kaya mas mabuting dahan-dahan lang. Gumiti si Dean, nakikita kung gaano kagulo ang isip ni Apo. Sa apat na magpipinsan, si Apo ang pinakatahimik pagdating sa pag-ibig, laging nakatuon sa trabaho. Pero ngayon, parang naliligaw siya sa sarili niyang damdamin. Pero kung hindi mo sasabihin, paano niya malalaman? Sabi ko nga, ipapakita ko sa actions ko. Mahalaga ang actions pero importante rin ang malinaw na salita, sagot ni Dean. Napaisip si Apo. Nakita na niya kung gaano kahirap ang pag-ibig sa pinagdaanan ni Dean, pero ngayon siya na ang nakakaranas nito, mas nagiging komplikado ang lahat. Alam na niya kung gaano niya kamahal ang dagat, pero pagdating kay Lada, hindi niya alam kung anong gagawin. Samantala, sa spa, huwag kang mag-alala, siguradong kasama ni Apo si Dean ngayon. Hindi naman ganon, magalang na sagot ni Lada. Nag-e-enjoy lang ako, hindi pa ako nakaka-try ng spa dati. Inimbitahan ni Rose si Lada dahil ayaw ni Dean sa spa, pero kahit mabait si Rose, medyo kinakabahan pa rin si Lada. Dahil first time nilang magkita. Na-e-enjoy mo ba ang pagtatrabaho kasama si Apo? Opo, masaya naman po. Talaga? Very dedicated si Apo. Opo, 1 buwan pa lang ako pero ang dami ko nang natutunan. Strikto siya, ayaw ng pagkakamali, at hiwalay ang trabaho sa personal. Pero kapag naiintindihan mo siya, madali naman siyang katrabaho. Gumiti si Rose. Nakikita kung gaano kagaling ang pagkakasabi ng Lada. Sa paraan ng pagsasalita mo, parang interesado ka sa kanya. Hindi ko gusto ang boss, mabilis na sagot ni Lada, medyo napalakas pa. Tumawa si Rose. Professional role model ang ibig kong sabihin. Bakit ka kinakabahan? Halos mabunyag ang nararamdaman ni Lada kaya lalo siyang kinakabahan. Nagpasya siyang itago na lang ang nararamdaman niya, kahit anuman ang mangyari. Hinding-hindi niya ipapaalam kay Apo na unti-unti na siyang nahuhulog dito. Pagkatapos, nag-usap si Nadine at Rose. Sa tingin ko, gusto ni Lada si Apo, sabi ni Rose. Oo, tama ka, sagot ni Dean. Umamin na si Apo ng nararamdaman niya at nagtitiwala si Dean sa obserbasyon ni Rose kay Lada. So, tutulungan ba natin sila? Magandang idea pero gusto ni Apo na siyang gumawa ng paraan, sabi ni Dean. Medyo nag-aalala si Rose, tahimik si Apo. Alam kaya niya kung paano manlikaw? Gumiti si Dean. Hindi ko alam pero kapag mahalaga sa kanyang isang bagay, ibinibigay niya ang lahat. Kung mahalaga si Lada, gagawin niyang lahat para sa kanya. Sa hapunan, Boss, iinom po ba kayo? Tanong ni Lada. Umorder si Apo ng wine kahit hindi pa siya tuluyang gumagaling. Ayaw sanang sumama ni Lada pero pinilit siya ni Apo. Sandali lang ako, sabi ni Apo. Kapag bumalik ang lagnat mo, tatawanan kita. Kung mangyari yun, mas tatagal pa ako, pabiro niyang sagot. Habang kumakain, pinagmamasdan ni Nadine at Rose sina Apo at Lada. Apo, mag-order ka pa ba? Hindi na, sapat na to. At si Lada? Kahit ano po, kakainin ko. Pagkatapos, nagtanong si Lada, may hindi maanhang, di ba? Napansin ng lahat. Ay, so iniisip mo ang taste ni Apo,
biro ni Rose. Ipinaliwanag ni Lada na madalas siyang umorder ng hindi maanhang para kay Apo, kahit kaya naman niyang kumain ng maanhang. Medyo nahiya si Apo. Karaniwan, pribado siya sa personal niyang buhay, pero ngayon parang naiiba ang pakiramdam. Habang nagpapatuloy ang hapunan, mas uminom sina Rose at Dean habang si Lada ay non-alcoholic lang. "Rose, ingat po," sabi ni Lada. "Kapag nalasing ako, aalagaan ako ni Dean," matamis na sagot ni Rose. Ramdam na nila ang pagmamahalan nila sa paligid. Napatingin si Lada at napaisip. Mararamdaman kaya niya ang ganoong klaseng pagmamahal? Samantala, paturi sa pag-inom si Apo. "Boss, tama na," sabi ni Lada. "Isa na lang," pinilit ni Apo. "Namumula ka na, hindi bagay sa iyo ang alak," paliwanag ni Dean. Pero hindi pa rin tumigil si Apo. Sa huli, kinuha na ni Lada ang baso mula sa kanya. "Sinong masusunod dito?" tanong ni Apo. "Hindi importante, sa labas ng trabaho masyado kang matigas ang ulo," matapang na sagot ni Lada. Napatingin si Apo, nagulat sa tapang niya. "Ihahatid ko na si Rose para magpahinga, hindi na natin pwedeng ituloy ito." At dito nagtatapos ang part na ito. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ingat kayo at huwag palampasin ang susunod na spoiler. Bye-bye!